ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Oh, so good! Hormeo so tanghon! So bagay sa bawat selebrasyon. So easy, so dami! Hormeo so tanghon! Komea Sotanghon. So good! Sotanghon! May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sinasabi sa attachment theory ng psychologist at psychiatrist na si John Bowlby, ang uri ng relasyon daw na mayroon tayo sa ating pagkabata, sa ating mga magulang o maging sa ating primary caregivers, healthy man o hindi, ay ang humuhulma sa ating pagkatao at relasyon natin sa iba sa ating pagtanda. Kaya naman upang suportahan ang pag-aaral na ito, nabuo ang ideya ng 4 na attachment styles na nade-develop sa edad na 6 na buwan hanggang 2 taon. Una na dyan ay ang secure attachment. Itinuturing ito bilang healthiest sa 4 dahil dito sinasabi na ang isang bata ay inalagaan ng mabuti ng kanilang mga magulang at sinisigurado na lahat ng pangangailangan nito ay natutugunan. Dahil dito sila ay kakikitaan ng emotional stability, security, self-assurance, emphatic, less aggressive na pag-uugali habang lumalaki. Sa kanilang pakikitungo naman sa iba, sila ay kakikitaan din ng positibo, trusting at lasting na relasyon sa ibang tao. Pangalawa ay ang avoidant attachment o ang insecure attachment. Kabaliktaran sa nauna, ito ay isang defense mechanism kung saan ang isang bata ay nagsha-shutdown emotionally, resulta ng pagpapabaya ng magulang sa nararamdaman at pangangailangan nito, kung kaya mas pinipili na lang nilang maging ilag upang maiwasan ang rejection. Sa pakikipagrelasyon naman nila, sila ay medyo challenging na i-handle dahil hindi sila madaling magbigay ng tiwala sa iba at may takot na ipakita ang vulnerable part ng kanilang sarili.
Pangatlo ay ang anxious attachment. Tulad ng avoidant, nade-develop ito mula sa kapabayaan ng mga magulang o guardians. Subalit sa halip na mag-shutdown, nagpapakita sila ng mataas na level ng anxiety at may tendency na maging clingy dahil sa takot na ma-reject. Sa kanilang pakikipagrelasyon, sila ang mga nagnanais na makaranas ng close and intimate relationship. Ngunit mayroong takot na sila ay iwanan kaya't sila ang mga taong kailangan ng patuloy na reassurance mula sa kanilang partners o kasama. At panghuli ay ang disorganized attachment. Katulad ng avoidant at anxious, ito rin ay may tuturing na ikatlong uri ng insecure attachment kung saan naguugat ito mula sa emotional unresponsiveness, unresolved trauma o history of abuse ng mga magulang o caregiver. Kaya nagre-resulta naman ito sa inconsistent behavior at identity crisis sa mga bata. Sa pakikipagrelasyon naman, challenging rin sa mga taong ito dahil sa hirap nila pumasok sa isang seryoso na pagsasama dahil mas nangangailangan sila ng close connections sa kanilang partner. Maaari rin sila na maging controlling, toxic, clingy at hirap sa pakikipag-usap ng maayos. Pagbibigay linaw naman ng mga eksperto, habang lumalaon ay maaari namang mag-improve o mag-heal ang attachment styles ng mga tao at hindi naman permanente dahil sa mga karanasang nagtuturo at nagpapabago sa atin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas, ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyon. Balansyado. Basta balita, DZRH Balansyado. Basta komentaryo, DZRH Balansyado. DZRH Balansyado. 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 Magandang hapon at narito na po ang ating mga balansyadong headlines. Kahilingan na magawaran ng holiday furlough ang mga nakaipit o nakapiit pala sa Senado dahil sa flood control scandal, tinanggihan. DZRH Balansyado. Balansyado. LGU sinimok ng PNP na magtakda ng firecracker zones. DZRH Balansyado. Balansyado. Publiko pinag-iingat ng BSP laban sa scam gamit ang kanilang logo. DZRH Balansyado. Balansyado. Mga files ni dating Yuse Cabral nasa kustodiya na ng Ombudsman. DZRH Balansyado. Balansyado. Driver ng dating Yuse Cabral posibleng isalang sa lie detector test. DZRH Balansyado. Balansyado. Bilang ng mga nagparehistro naman para sa barangay at SK elections sa susunod na taon, pumalo na sa mahigit 1 milyon. DZRH Balansyado. Balansyado. Terminal fee sa Batangas Port tataas sa pagpasok ng bagong taon. DZRH Balansyado. Balansyado. At 3 patay, 3 sugatan na sa banggaan ng van at kotse sa South Luzon Expressway, Alabang, Muntinlupa City. DZRH Balansyado. Balansyado. At yan ang ating mga balansyadong headlines. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Ang ngayong araw po ng Martes. Ngayon po ay December 23, 2025. DZRH Balansyado. Balansyado. Pero bago po ang ating mga detalye sa ating mga balansyadong headlines, narito po muna meron tayong flash report. Flash Report. Flash Report! May sunog sa isang residential area sa San Mateo, Rizal at naroroon upang ibigay sa atin mga detalye RH27 Noche Kakas. Noche.
Miss Kay, lalo pang lumakas itong apoy na sa nasusunog ngayon na residential area dito sa may C6 sa Banabatan na Mateo, lalawigan ng Rizal dahil nakataas na sa second alarm itong nasusunog na mga bahay. Patuloy ang responde ng San Mateo Rizal BFP maging itong ilang mga fire volunteers group sa nabanggit na lugar. Abangan ang iba pang detalye, RH27, Notika DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Ayan nga, may sunog sa isang residential area dyan sa San Mateo, Rizal. At babalikan tayo ni Noche Kakas para sa ilang pang mga detalye. Flash Report. Flash Report! Samantala, narito na po ang detalye ng ating mga balansyadong balita. DZRH, balansyado, balansyado. Ang ating oras, 18 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Tinanggihan ng Senado ang hiling na Christmas furlough o pansamantalang paglaya mula sa detention facility sina Curly Discaya at dating DPWH engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ayon kay Senate Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairperson Ping Lacson, inaprubahan ni Senate President Tito Soto ang kanyang rekomendasyon na pagtutungol sa naturang temporary leave dahil anya sa security reasons at posibleng pagtakas ng mga ito mula sa batas, lalo't paulit-ulit na sinabi ni na Ombudsman Remulla at Pangulong Bongbong Marcos na lalabas na bago magpasko ang warrant of arrest laban sa kanila. Simula pa noong Setyembre ay nakadetain na sina Discaya at dating mga DPWH engineers matapos ma-cite in contempt sa Senate hearing dahil sa pagsisinungaling sa gitna ng investigasyon sa flood control scandal. Sabi ni Lacson, inaprubahan ni Senate President Soto ang kanyang mungkahi na makalahok ang 4 sa mga aktibidad sa loob ng Senado gaya ng mga misa at pagtanggap ng pamilyang bisita pero hindi sila maaring lumabas ng pasilidad. DZRH, balansyado. Hinimok naman ng Philippine National Police o PNP ang mga local government units na magtalaga ng firecracker zones upang matiyak ang kaligtasan ng publiko ngayong holiday season, lalo na sa papalapit na bagong taon. Kasabay nito, inatasan ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga lokal na pulisya na higpitan ng operasyon laban sa bentahan ng iligal na paputok. Ayon kay Nartates, makatutulong ang mga itatalagang firecracker zones upang maiwasan ang aksidente, maayos na ma-regulate ang pagbebenta at masuportahan ang mga lehitimong negosyong sumusunod sa batas. Mahigpit ding ipinapatupad ng PNP ang safety standards ng Firearms and Explosives Office o FEO, kabilang ang pagkuha ng permit, tamang imbakan at pagbebenta lamang ng malinaw na may label na produkto. Patuloy namang ipinagbabawal ang bentahan ng mga illegal, oversized, overweight, imported at walang label na paputok, kabilang ang Watusi, Piccolo, 5-Star, Giant Bawang, Super Lolo, Lolo Thunder at Atomic Bomb at Boga. DZRH, balansyado. Pinag-iingat naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang publiko laban sa scam gamit ang logo at iba pang dokumento ng BSP. Sa isang advisory, tinukoy ng BSP ang mga nag-aalok ng financial products at services na nagpapanggap na mula sa kanilang ahensya. Ayon sa babala, ang mga scammer ay gumagamit ng peking logo at assurance letter. Gayon din ang one-time password renewal request, bank confirmations, loan contracts at iba pang kaparehong transaksyon. Binanggit ng BSP na modus ng sindikato na hilingin ang mga personal na impormasyon ng kanilang biktima tulad ng bank account details at passwords. Binigyan din ng BSP na hindi kailanman nag-endorso ng grupo o individual ang ahensya para mangalap ng mga tinutukoy na sensitibong datos. DZRH, balansyado. Nakapagtala ang Department of Health o DOH ng 7 kaso ng firecracker-related injuries dahil sa paputok ngayong 2025 holiday season.
Ayon sa DOH, 3 bagong kaso ang naitala mula December 21 hanggang alas 4 ng madaling araw ng December 23 na nadagdag sa naunang 4 na kaso. Mas mababa ito ng 75% kumpara sa 28 kaso na naitala sa kaparehong panahon noong 2024. Gayunman, sinabi ng DOH na 4 sa 7 biktima ay 19 na taong gulang pababa at karamihan sa mga nasugatan ay dahil sa paputok ng boga at 5-star. Paalala ng DOH, agad dalhin sa ospital ang sinumang masugatan dahil sa paputok at tumawag sa National Emergency Hotline 911 para sa agarang tulong. DZRH, balansyado. Binalaan ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang publiko laban sa pagtangkilik at pagbebenta ng mga iligal na paputok at pyrotechnic materials online ngayong Kapaskuhan. Paalala ng hanay, bukod sa delikado, ipinagbabawal ito ng batas kaya mananagot ang sinumang lalabag. Muling binanggit ng NCRPO ang Executive Order No. 28 na naglilimita sa paggamit ng firecrackers at ang Republic Act No. 7183 na nagre-regulate naman sa manufacture, pagbebenta, distribusyon at paggamit ng paputok at iba pang pyrotechnic devices. Naglabas ng listahan ng kapulisan ng mga ipinagbabawal na paputok gaya ng Super Yolanda, Lolo Thunder, Watusi, Boga, Atomic Triangle, Goodbye Philippines, Goodbye Zaldeco, bago to at least updated sila, Goodbye Diskaya at Atomic Bomb. Kasabay nito sinabi ng NCRPO na naka-alerto na sila ngayong holiday season at nagdagdag sila ng presensya sa buong Kamaynilaan mula sa strategic checkpoints hanggang sa monitoring ng mga komunidad. DZRH, balansyado. Tigil operasyon naman ng ilang bus company sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX bukas. At sa mismong Pasko, sa abiso ng pamunuan, walang biyahe ang Raymond Pabicol sa December 24 hanggang December 26 at sa December 31 hanggang January 2. Wala rin biyahe ang Kagsagwa sa kaparehong ruta bukas at sa December 31. Bukas naman at sa December 31, walang operasyon ang Alps habang limitado ang biyahe ng Philtranco at Amihan sa December 24. Wala ring biyahe ang Mark Eves sa mismong Pasko, gayon din ang Roro sa December 24 at 25 patungong Kabikulan. Sa Visayas at Mindanao, walang operasyon ang CUL, CIBL at Silver Star sa December 25, December 31 at January 1. Ang Elaville sa December 31, tigil operasyon din. Wala ring operasyon ng Diamond Star at Eastern Gold Trans sa December 24, 25, 31 at January 1 na pa Visayas at Mindanao. Habang ang Megabus naman, walang operasyon sa Pasko, December 31 at sa Bagong Taon. Ayon kay Colleen Calbasa, ang Senior Corporate Affairs Officer ng PTEX, 66.67% na ng mga biyahe pa Bicol sa bisperas ng Pasko ay fully booked o punuan na. Kaya si Sister L ay mag-eeroplano na lang. DZRH, balansyado. Samantala, tiniyak ng New NAIA Infrastructure Corporation na stable pa rin ang operasyon ng Ninoy Aquino International Airport sa kabila ng buhos ng mga pasahero ngayong Kapaskuhan. Sabi sa DZRH ni NNIC General Manager Angelito Alvarez, malaking tulong sa pagpapahusay ng passenger flow at system efficiency kapag ganitong peak season ang mga naging upgrade sa paliparan sa nakalipas na mahigit 1 taon. Kabilang ang rollout ng bagong biometric immigration e-gates at passenger processing systems. Gayon din ang pagbubukas ng karagdagang passenger spaces sa Terminal 3 gaya ng food halls at waiting areas. Critical din anya ang close coordination ng mga ahensya ng gobyerno at private sector stakeholders sa pamamahala ng passenger surge, partikular sa air traffic flow, immigration processing, ground handling at terminal operations. DZRH, balansyado.
Malaking problema pa rin sa mga pantalan sa bansa ang kakulangan sa mga barko lalo ngayong holiday season. Ayon kay Attorney Jay Santiago, General Manager ng Philippine Ports Authority, nagre-resulta ito ng mahabang waiting time para sa mga pasahero. Batay rin sa kanyang pag-iinspeksyon sa Batangas Port na pag-alamang open-ended ang mga tiket na ibinibenta sa mga pasahero. Pakinggan po natin si Attorney Jay Santiago. Hindi ko din po maintindihan kasi kung bakit at yan po ay tatalakayin ko po sa Maritime Industry Authority, no? At yan po ay pagbibigay alam din natin kay Secretary Banoy Lopez. Hindi ko maintindihan kung bakit nagbebenta sila ng ticket na open-ended. Na walang date, walang oras at ang trato nila sa mga kababayan natin sasakay, parang sasakay ng jeep. At yan po ang tinig ng General Manager ng Philippine Ports Authority na si Attorney Jay Santiago. Dahil dito iginiit niya na napapanahon na para baguhin ng Maritime Industry Authority ang kanila umanong makalumang pulisiya pagdating na sa domestic shipping sector. Dagdag pa ni Santiago, oras na para buksan ang isyong ito sa foreign participation upang matugunan na ang problema sa kakulangan ng barko sa mga pantalan sa bansa. DZRH, balansado, balansado. Tataas ang terminal fee sa Batangas Port sa pagpasok ng bagong taon. Ito'y matapos aprubahan ng Philippine Ports Authority ang petisyon ng Asian Terminals Incorporated para sa 60 pesos na increase sa nabanggit na bayarin. Unang hiniling sa petisyon ang 100 pesos na taas sa terminal fee. Subalit 60 pesos lamang ang pinayagan ng PPA Board of Directors. Dahil sa desisyon, magiging 90 pesos na ang naturang bayarin sa pantalan ng Batangas na ang unang 30 pesos na increase ay patutupad sa January 1 sa susunod na taon, habang ang natitirang 30 pesos ay ipaiiral sa July 1 ng kaparehong taon. Tiniyak ni PPA General Manager J. Daniel Santiago na ang adjustment ay sumailalim sa masusing ebaluasyon at public consultations bago ito inaprubahan. DZRH, balansado, balansado. Sa iba pang mga balita, nasa kustodiya na ng Ombudsman ang mga file ni yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ang mga dokumento ay na-turn over ng DPWH bilang tugon sa subpoena duces tecum na ipinalabas ng Ombudsman. Nakapaloob sa dokumento ang kautusan na isumite sa Ombudsman ang lahat ng computers at files na nakapangalan kay Cabral. Ayon sa DPWH, kabilang sa dokumento ang mga requests sa National Expenditure Program o NEP sa nakalipas na 10 taon. Ang yumaong dating DPWH Undersecretary ay pinaniniwalaan na may malaking nalalaman sa flood control scandal. DZRH, balansado. Ang ating oras, 30 minuto sa makalipas po ang alas 5 ng hapon. Posibleng sa ilalim sa lie detector test ang driver ni dating DPWH USEC Maria Catalina Cabral na si Ricardo Hernandez. Sabi sa DZRH ni NBI spokesperson Palmer Malyari, ito ay kung hindi pa kumbinsido ang mga investigador sa nakuha nilang salaysay. Dagdag pa ni Malyari, hindi lang anya sapat na nagtutugma ang ibinigay na statement ng driver sa mga sinabi nito sa mga panayam. Nilinaw rin ng spokesperson na dapat willing dito si Hernandez at dapat ipagpaalam sa kanyang legal counsel. Samantala, ayon sa PNP, consistent ang injuries ni Cabral sa pagkahulog nito at muling bibisitahin ng NBI ang crime scene para masiguro ang isinasagawang investigasyon. DZRH, balansado. May kipag-ugnayan naman ang pambansang pulisya sa Independent Commission for Infrastructure at Office of the Ombudsman para mapabilis ang forensic investigation sa kung tawagin ay ang Cabral Files. Ito ang sinabi ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. matapos mag-commit ng Department of Public Works and Highways na isusumiti nito sa pulisya at ombudsman ang mga computer, data storage device at iba pang dokumento ng yumaong former USEC na si Maria Catalina Cabral.
Sa isang pahayag, sinabi ni Nartates na ipinag-utos na niya ang Documented Standard Operating Procedure sa pag-handle ng mga sensitibong file upang matiyak ang chain of custody. Gayon din isa sa alang-alang umano ng PNP ang lahat ng internal at external recommendations sa forensic analysis na inaasahang makatutulong sa paghubad ng maskara sa mga sangkot sa flood control scandal. Samantala, ibinalita rin ni Nartates na may na-recover na patalim at mga gamot sa huling hotel room ni Cabral bago siya makitang wala ng buhay sa bahagi ng Cannon Road sa Tuba, Benguet. Kumuha na umano sila ng tissue sample habang isinasagawa ang autopsy para malaman kung anong nakitang gamot na gamit ng dating Yusek. Pumalo naman sa higit 1 milyon ang nagparehistro para sa 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, nasa 1,020,694 ang kabuuang bilang ng mga nagparehistro hanggang December 21, 2025. Malapit sa target na 1.4 na milyong bagong botante. Sa naturang bilang, 225,174 ay mga sangguniang kabataan voters na may edad 15 hanggang 17, habang 795,520 naman ang regular voters na may edad 18 pataas. 230,666 naman ang bagong nagparehistro na SK voters, samantalang 963 ang nag-apply ng transfer mula sa ibang lungsod o munisipalidad at 318 ang nagpa-transfer sa parehong lugar. Umabot din sa 278,388 ang regular at bagong voters, habang 41,140 ang nag-apply para sa reactivation ng kanilang voter registration. Pansamantalang pinagpaliban ng Commission on Elections ang paghahain ng Certificates of Candidacy o COC para sa Bangsamoro Parliamentary Elections dahil sa kawalan pa rin ng bagong redistricting law. Sa isang memorandum na may petsang December 22, inanunsyo ng COMELEC ang pagsuspendi sa filing ng COC na orihinal na nakatakda mula Enero 5 hanggang 9 sa susunod na taon. Ayon sa COMELEC, itatakda na lamang ang bagong petsa ng paghahain ng COC matapos maipasa ng Bangsamoro Transition Authority o BTA ang parliamentary districting na magsisilbing batayan ng halalan. Una nang nagpahayag ng pangamba ang COMELEC sa hindi pa rin naipapasang redistricting law na mahalaga para sa maayos na pagsasagawa ng unang Bangsamoro Parliamentary Elections. Nakatakda ang Bangsamoro Parliamentary Elections sa March 30, 2026. Samantala, 3 katao ang patay habang 3 pa ang sugatan sa banggaan ng isang wing van at isang kotse sa northbound lane ng South Luzon Expressway sa Alabang, Muntinlupa City. Sa ulat ni RH27 Noche Cacas, nawala ng kontrol ang driver ng kotse nang lumipat ng linya paakyat ng Skyway, dahilan upang bumagal ang sasakyan at masalpok ng paparating na wing van. 3 sa 6 na sakay ng kotse, kabilang ang driver, ang binawian ng buhay sa ospital. Sugatan naman ng 3 pang sakay na nagtamo ng pinsala sa ulo at patuloy na ginagamot. Ligtas ang driver ng wing van na ngayon ay nasa kustodiya na ng pulisya. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa naturang insidente. Samantalang ating oras sa 5:35 na po ng hapon, magbabalik po ang ating programa DZRH Balansyado makalipas ang ilang mga paalala. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Ang ating oras sa 5:35. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ.
Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Goosebumps ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Sa 16 na minutos bago po mag-6 ng gabi. DZRH, balansyadong balita, balansyadong issue. Nagbabalik po ang ating programa, DZRH Balansyado live sa DZRH Radio at DZRH TV. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Solo flight po muna tayo. Ang aking partner ay may mahalaga lamang pong lakad. Mukhang most wanted ang aking partner na si Ka Henry. Lagi pong hinahanap, laging hinahunting pagdating po sa mga kasalan. Lagi pong kinukuhang Ninong, kaya dapat hindi partner Henry, tawag sa kanya dapat Ninong Henry. Oh, diba? Kaya kung kayo po ay may planong magpakasal na, pwede nyo pong ikonsidera, kunin nyo rin po siyang Ninong. Naku, napakagalante po niya, na promise. Ayan. So, hindi po kayong magsisisi. At syempre maraming mga kaganapan po ngayong holiday season. Malapit na pong magpasko, ilang tulugan na lamang. At syempre sa ating mga kababayan dyan na pauwi na po sa kanilang mga probinsya o di naman kaya ay babiyahe na po para naman makasama ng mga mahal sa buhay, para naman na maging masaya ang ating Kapaskuhan at bagong taon. Ang aking masasabi lang po ay sana all. Kala nyo sasabihin ko ay ingat po kayo. Hindi, 'di ba? Kami dito sa New Center, mga maiiwan po kami dito, 'di ba? Kami ay magtatrabaho kahit holiday season. Anyway, joking aside po, okay lang po yung tanggap naman po namin dahil kasama po ito sa aming sinumpaan, o 'di ba? Sinumpaan po na trabaho. Anyway, habang holiday season nga po, wag po kayong mag-alala dahil tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagbibigay ng impormasyon. Mga kakailanganin nyo po habang kayo po ay nagbabakasyon, bumabiyahe, nagtatrabaho ngayong bagong taon at ngayong darating na Pasko.
At syempre mamaya hihingi tayo ng update dyan sa PTEX kasi kanina nga may nabasa tayong balita na may mga bus companies pala na magsususpend ng operasyon sa mga darating na araw. So dapat po kayo ay informed, dapat malaman ninyo para hindi po kayo magugulat, diretso kayo sa bus terminal o sa PTEX yung plano nyong sakyan na bus company. Wala po palang biyahe, di ba? So paano yan? Uuwi po kayo, babalik kayong luhaan. At syempre, nasira na yung mga plano at schedule, di ba? So maganda po't maging maaga pa at malaman nyo po kung alin ang mga ito. At syempre, kung marami na nga rin po ang nagtungo sa ating mga pantalan, sa ating mga paliparan, sa ating mga bus terminals. Pero mukhang wala pa pong plano na magbiyahe ang ating susunod, ayan, na makakasama on air kasi gusto pa niya magpamigay ng papremyo. Ayan ang ating DZRH Pasko Panalo Promo. Kasama po si Kyle Bulyas. Pasko Panalo Promo kasama ang MX3. Napakadaling sumali. Makinig lamang sa DZRH Radio o manood sa DZRH TV. At kapag napiempohan kayo ng aming DZRH Roving Reporter, instant 1,000 pesos at MX3 gift box ang mapapasa inyo. Sa Pasko Panalo Promo kasama ang MX3. At live sa Pasay City, ang walang kapaguran, ang MX3 Ambassador. Ayan. At mukhang hindi rin siya magbabakasyon. Tama ba? Dahil gusto pa niya magpamigay ng maraming papremyo. Ay, teka lang Kyle. Ako rin, meron ako. MX3 Ambassador din ako. Di ba? Meron akong MX3 box. At mukhang ito rin yung ipamimigay mo mamaya. At meron pang maraming sorpresa. Tama ba Kyle? Magandang hapon sa'yo Kyle. Magandang hapon, Miss Karen. Nandito tayo sa Santos Scholastica Street. Dito pa rin sa Barangay 13 sa Pasay City. At tama ka dyan, wala tayong pahinga. At kahit absent si Ninong Henry, ako muna ang magpapakanino ngayong hapon. Wow! And meron tayong aambunan ng pamasko ngayong hapon na ito. Of course, para yan sa ating mga listeners at viewers ng DZRH. At kasama na nga natin ngayon si Nanay. Nanay, magandang hapon. Live po tayo sa DZRH. Ano po pangalan niyo, Nanay? Nancy Jigor. Ayan, Nay. Ilan taon na ho tayo? 59 years old. Nay, anong pinagkakabalahan mo sa buhay? Ito, nagbabantay sa tindahan, sa Rizal Store. Ayan. Nay, ang tanong namin sa iyo ngayong hapon, sinong announcer ang pinakikinggan mo sa DZRH? Siyempre, si Ma'am Karin. Tadeo, si Ray. I love you, Nay. Love you. Dahil dyan, Miss Karen, ibigay mo na. Ibibigay na natin sa kanya ang 1,000 pesos. Yahoo! Ang galing-galing! Yan lang ba? At hindi lang yan, Miss. Ay, hindi ba? Dahil para tuloy-tuloy ang kanyang pakikinig sa DZRH, meron pa siyang mini component. Ayun! At dahil nga kapwa tayo ambassador ng MX3, yes, ihahatid sa kanya na MX3 gift box. Congratulations, Nanay. Thank you po. Thank you. Happy New Year. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year. At Miss Karen, mga nakikinig sa atin ngayong hapon, baka sila na ang susunod na mananalo ng 1,000 pesos. Kaya tutok lang. Dito lang yan sa DZRH Pasko Panalo Promo kasama ang MX3. Dito ako, Believe. Ako po si Kyle Bulyas, ang brand ambassador din ng MX3. Nagbabalita para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle. Ayan meron din kami ang mga brand ambassadors ng MX3. Thank you, Miss Cheska Bobadilla, ayan, for this beautiful gift. And thank you, MX3. The gift of health, ayan. Dito ako, Believe, sa MX3. Yung binigay ni Kyle, meron siyang, ito, titingnan ko na, may coffee mix siya, meron din siyang vegetable capsule ng MX3, natural pure mangosteen extract kasi to. And then meron din siyang tsaa. At dahil dahil inamin ko na meron na akong box na to, hindi ko na makikita to after Christmas kasi aagawin na to ng nanay ko. Hi Mama Norma. Actually sa'yo naman to.
bigyan mo na lang ako ng konti, ha? Para makatikim naman ako ng konting MX3. Ayan. So, thank you very much, Kyle Bulyas, sa may Pasay City, Barangay 13. At kay Nanay, sana ay maging merry ang Christmas at happy ang inyong New Year sa ating DZRH Pasko Panalo promo. At mamaya-maya, meron pa po tayong isang pamimigay na promo. Ayan, meron pa tayong mamimigay na promo talaga. Promo ipinamimigay. Meron pa tayong isang promo. Ayan, bago matapos ang ating programa, kaya wag po kayong aalis dyan, wag pong maglilipat at manatiling nakatutok dito lamang sa DZRH. O hala, sige, mabilis naman po na commercial break at makatapos po niyan ay babalikan po natin ang mga may init na kaganapan sa labas po ng himpilan dito lamang po sa DZRH Balansyado. Ang ating oras sa 8 minutos bago po mag alas 6 ng gabi. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mula sa aming lahat sa programang Art to Art, ako po si Lisa Macuja Elizalde na bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at mapayapang bagong taon. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Minutos bago po mag alas 6 ng gabi. Balansyadong balita, balansyadong issue. Balansyado. Nagbabalik po ang ating programa DZRH Balansyado Live sa DZRH Radio at DZRH TV. Kumusta na rin po ang mga nanonood at nakikinig via our cable channels o cable networks. Ayan, isa-isahin po muna natin ang nakalista dito. Magandang hapon na po sa ating mga nanonood at nakikinig sa Sky Cable Channel 129, Signal Channel 18, Destiny Cable Channel 129, Cable Link Channel 3, Bicol CATV System, TVZ Cable Network, JP Cable TV at Madera Cable TV. Magandang hapon rin sa mga nanonood at nakikinig sa ating YouTube channel. Type nyo lamang po sa YouTube ang DZRH News Television. At naka-live streaming na rin po tayo sa Facebook. Type nyo lamang po DZRH News. Puntahan lang po ang ating official Facebook page. At syempre, huwag nyo po kalimutan, paki-like and share na rin po ang ating live streaming ngayong hapon na ito. At mamaya-maya po ay makikibalita po tayo sa sitwasyon, yung live situation po diyan sa may PTEX
kung saan kanina nga ay nabanggit ko ay magkakaroon po kasi ng tigil operasyon yung ilan, pero hindi naman po siguro lahat ilang bus companies dyan sa PTEX o Parañaque Integrated Terminal Exchange. Magsisimula daw po ito bukas at sa mismong araw ng Pasko. So wala pong mga magiging biyahe. So sa mga nagpaplano po, siguro iniisip nyo baka kasi ngayon ay medyo traffic, marami pong mga pasahero, ayaw nyong sumabay, baka gusto nyo bukas na lang o sa araw ng Huwebes, ayan, December 25, araw ng Pasko, para medyo maluwag-luwag na o wala naman po kayong mga makakasabay. Wala po talaga kasi may tigil operasyon po ang ilang mga bus company. So sana po ay alamin nyo po kung alin doon. Lalo na kung kayo po ay pauwing south of Metro Manila, katulad po ng mga probinsya dito po Laguna, sa may Quezon, pauwi po ng Bicol. So para hindi naman po kayo magulat at hindi rin naman po kayo malungkot pag wala kayong masakyan bigla. Alright, so tanungin na natin, nandun live sa PTEX, si RH27 Noche Cacas, kung nagsisimula na bang dumagsa ang ating mga pasahero pauwi sa kanilang mga probinsya upang bumiyahe para magpasko at bagong taon sa kanilang mga lalawigan. Magandang gabi sa iyo, Noche. Miss Kay, hindi ka nagkakamali, dagsa na talaga itong mga pasahero, yung mga tao uuwi ng probinsya na doon mag-celebrate ng kanilang Christmas. At yung iba kanina kausap din natin ay hanggang doon na rin sila mag-New Year para naman doon masulit daw yung kanilang pag-uwi. Nag-live na rin sa trabaho yung ilang mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga uuwi ng Bicol region at maging dito sa may bahagi ng Central at Northern Luzon. Dito sa loob ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, talagang magbabanggaan na yung mga pasahero na nagkakasalubungan, lalong-lalo na yung mga paakyat nitong escalator sa second floor, kung saan nandoon yung kanilang mga bus na aabangan dahil yung iba naman ay mamaya pa yung biyahe ng mga 7 o 8 p.m. Pero may mga ticket na rin yung mga pumapasok dito at may mga online na booking na rin silang prior ng kanilang biyahe. Yun ang maganda. Yung iba naman, biglaan lang yung kanilang pag-uwi. Hindi naman talaga nila planong uuwi. Kaya naghihintay sila ng mga ticket. Pero may mga available pa rin naman na Miss Kay na biyahe papuntang probinsya. So kanina, nag-ikot din dito, nag-inspeksyon si NCRPO Director Major General Anthony Aberin at nagdagdag pa siya ng kanilang mga tauhan dahil nga sa bulto ng mga tao sa loob ng PITX, nagdagdag ng puwersa ng kapulisan para magbigay ng seguridad dito sa loob at labas ng PITX. Pero so far, binanggit din ni Major General Aberin na walang naitalang untoward incident. So, yun ang magandang balita. At hanggang January, o pagsalubong ng bagong taon, ay in place pa din yung kanilang mga tauhan, ay tuloy-tuloy pa rin yung kanilang mga protocol, lalo-lalo na yung mga pagpapasok ng mga pasahero na may daladalang bagahe, isa-isang tinitingnan ng mga security guard at maging itong K9 dog. Doon naman sa mga suspicious na mga bagahe ay kailangan ma-secured para naman ay ang ligtas yung mga pasahero na sasakay ng bus pauwi ng kanilang probinsya. Ang nakakausap rin natin iba dito ay mga uuwi ng Cavite, yung mga galing ng trabaho ni Kay. Malapit lang, ay hindi uwi ng probinsya, yun yung nagko-commute. Regular. Oo. So pumahalo sila sa mga tao dun sa PTEX. Oo, tama ka dyan. At marami na rin mga galing naman ng probinsya na dito naman magki-Christmas. Dito magki-Christmas, dito mag-New Year sa kanilang mga kaanak sa Metro Manila. Kaya dito sa may Karatig
lugar sa NCR. Dito naman sila. So, ganun ang tao. Yung iba, galing probinsya. May paalis, may paparating. Correct. So, ganun lang. Isapan ko yung mga tao dito. At siyempre, in place pa din yung mga, pati yung mga security guard na mga blue guards nila ay umiikot dito sa buong loob ng PITX. So, kanina dito din si Southern Police District Director Brigadier General Randy Arceo at tinitiyak din nila na in place din yung kanilang mga tauhan para magbigay din ng seguridad nitong kabuuang season na holiday o yung Christmas holiday season. Tapos yung bilang as of 5 p.m. kanina, hinihintay pa natin yung 6 p.m. Pero 5 p.m. Nasa 156,000 na mahigit na yung bilang ng mga tao na pumasok sa loob, at pumasok dito sa loob ng Parañaque. Ilan na ulit yan, Noche? 156,406. So may final na count mamayang alas 6 i-release yan ng PTEX. Mamaya. So yun ang iaabangan natin. Ang buhay na buhay dito, yung mga TNBS, Miss Kay. Maghahatid kasi dyan ng mga pasahero. Yung mga nagbubuka, naghihintay, at saka tapan ko yung mga TNBS natin, lalong-lalo rin yung mga wala naman masyadong bagahe. Motorsiklo naman ang marami dito. Nakaangkas. Yung habal-habal. Pero Noche, may mga, ito kanina may nabasa ako na may magkakaroon daw ng tigil operasyon yung ilang mga bus companies dyan sa PTEX simula bukas hanggang araw ng Pasko, and then meron din silang schedule January 1, New Year's Day yon. So kasi December 31 pala hanggang January 1. So ibig sabihin walang mga biyahe, at ibig sabihin din may mga ulat na fully booked na o punuan na rin yung mga bus. Pero nabanggit mo na may mga humahabol na hindi nila naisipan bumiyahe pero biglang gusto na pala nila. So paano yan? Wala silang ticket? Oo, yun yung mga chance passenger. Halimbawa, ikaw, nakabuka na ng ticket. Oo. Ngayon, hindi ka natuloy. Nagbago. Hindi ka natuloy. Yung mga walk-in na passenger, yung mga chance passenger, sila yung pupuno doon sa nabakante. Kaya pero mahirap yun, di ba, Noche? Kasi kung meron mang mag-cancel ng kanilang biyahe, pa isa-isa yan, dalawa, di ba? Paano kung pamilya kayo? Kaya walang kasiguraduhan yung pag-alis mo. Yung ganun. Kaya pero palawagan din ng management ng PITX yung mga hindi naman na bulky na mga kargamento na nila na hangga't maaari hindi yung madaming mga bagahe din na parang mga nakabalik-bayan box ganon. Yung parang lipat bahay na. Hindi, paano kasi yung iba maraming uuwi ng probinsya, di ba, Noche? Maraming pasalubong. Yung mga yung mga biskwit, alam mo yon, di ba? Ano pa ba? Mga laruan na binili sa Divisoria para sa mga bata sa kanilang probinsya, di ba? At saka dumating ng tamang oras. Anong oras yung kanilang pag-alis? Dumating sila ng ganung oras na bago o kaya prior ng kanilang departure time. Pero Noche, di ba sa airport 3 oras pagka domestic, 4 o 5 pag international. Diyan ba sa PTEX, sa tansya mo, sa dami ng tao at sa proseso na dapat nilang pagdaanan bago sila sumakay, mga ilang oras siguro sila dapat dumating diyan? Dapat dumating din sila dito mga 2 hours bago yung kanilang Parang ganun din ang sistema para kahit papaano makapag-relax sila at mahanap nila ng maayos yung kanilang bus kung saan nila pupuntahan. Marami naman pwedeng gawin dyan, di ba? Habang naghihintay, maraming mga restaurant, may mga bilihan naman dyan, no? Sa PTEX, Noche. Kasi dito, teka, kausapin nga natin yung guardia rito. Kanina pa tungal-ngal.
Oo. May nagagalit. Oo, live tayo sa DCRH. Para saan ito, sir? Para saan ito? Naik. Kasi haba ng pila nung Naik. Hanggang umaabot yung pila ng Naik, sir? Pero ito lahat to. Okay, kanina pa siya ngal-ngal. Sino siya? Pasahero, Noche? Yung security guard. Ano ang kanyang challenge? PITX security. Ang kanyang challenge dito, yung mga naliligaw na pasahero. Okay. Kasi sa haba ng pila, yung dulo ng pila nitong papuntang Naik, Cavite, nasisingitan yung iba. So, inaayos niya. Oo, inaayos niya. Tapos yung iba naman, hindi talaga maiwasan yung sumisingit sa pila para makauna. Uy, pero bawal yun. Wag naman. Bawal. Oo, wag naman kayo ganyan. May iba kasi maaga dumating at maayos pumila, di ba? Tsaka yung mga senior citizen at PWD, maging yung mga pregnant, May priority. Yes. Yun ang priority. Okay. So yan ang sitwasyon. Ay patuloy ang pagbabantay ng kapulisan, maging ang PITX management nitong dagsa ng pasahero ngayon sa PITX na uuwi ng kanilang probinsya. Balik sa'yo, Ms. Kay. Maraming salamat. Nag-uulat live si RH27 Noche Cacas dyan po sa PITX sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Kung napanood nyo po ang kanyang report, ang aming balitaktakan kanina on air, nakita nyo naman yung video, napakarami ng tao, and I'm sure dadami pa po yan, madadagdagan pa po 156,400 something yung huling bilang. And dahil lampas na po alas 6 ng gabi, in a few minutes siguro makukuha na ni Noche yung updated na bilang ng mga pasahero na ating mga kababayan na pumasok sa PITX para bumiyahe. So ito nga po, peak season, Christmas, New Year, ito yung holiday season, ang Lenten season, ayan, at panahon din po ng undas, October 31, November 1 and 2. Ito po yung mga kumbaga season kung saan napakarami po sa ating mga kababayan ang babiyahe po, uuwi sa kanilang mga probinsya, o yung iba naman po kung medyo nakakaluwag-luwag, di ba, sana all ay mag-abroad, sila ay mamamasyal sa abroad, di ba? So ang sarap naman magpasko, lalo-lalo na sa Europe, sa US, sa Japan, sa Korea, di ba? Kumbaga White Christmas ang peg nila. Alright, so eto nga po yung foot traffic movement ng ating mga kababayan, napakarami, napakabilis. So challenge po ito sa ating mga otoridad at of course sa ating mga facilities katulad po ng PITX, mga terminals, mga pantalan at mga paliparan. Alright, so makalipas ang ilang mga paalala ay babalikan natin ang ilan pa sa ating mga maiinit na balita ngayong araw po ng Martes. Ngayon po ay December 23, 2025. Dito lamang po sa DZRH Balansyado. Ako po si Miss Karen Oyong. Ang ating oras sa 9 minutos makalipas po ang alas 6 ng gabi. This time check is brought to you by AC. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya
easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Bata pa lang ako, nakapokus na ako sa pagsasaka. Alam kong dito ako may pag-asang umasenso. Pero sa hirap ng buhay, muntikan nang di umusbong ang mga pangarap ko. Mabuti na lang, merong maasahang kaagapay sa pag-asenso. Madali lang mag-apply, malit pa ang interes. Kaya ngayon, ang mga binhing itinanim ko, unti-unti nang nagbunga. Panigurado, may anihing magandang kinabukasan ang ating mga susunod na henerasyon. Gaya ni Ginoong Giordani Cara, 2024 Land Bank Ulirang Magsasaka Awardee. Kaya mo ring pagyamanin ang iyong agribusiness sa tulong ng Land Bank AgriSenso Plus. Ang Land Bank AgriSenso Plus ay programang pautang ng Land Bank para sa mga magsasaka, mangingisda, SMEs at korporasyong nakapokus sa agrikultura. Land Bank AgriSenso Plus, kaagapay sa pag-asenso. Para sa karagdagang detalye, bumisita sa pinakamalapit na Land Bank Lending Center sa inyong lugar. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. 14 na minuto sa makalipas ang 6:00 ng gabi. Balansadong balita, balansadong issue. DZRH, balansyado. Nagbabalik po ang DZRH Balansyado live sa DZRH Radio at DZRH News Television. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. I-share ko lamang po itong balitang ito na naglunsad pala ng online tracking portal ang Bureau of Customs o BOC para sa door-to-door delivery ng mga balikbayan boxes na matagal nang ipinadala ng mga OFW at naiwan sa storage dahil sa kakulangan ng dokumento. Nako, baka inihintay nyo po yung balikbayan box na pinadala sa inyo. Baka dito po ito naipit. Ayan. Ayon sa BOC, tuloy-tuloy ang update ng website para sa door-to-door rollout para sa monitoring ng mga o para sa ating mga kababayan. Paalala po ng ahensya na walang kinakailangang bayaran sa naturang delivery at babala nito sa mga OFW na maging maingat sa pagpili ng freight forwarders o taga-deliver para maiwasan ang mga scam. Kasi pag ganyan, ibig sabihin talagang kulang yung mga dokumento nila, di ba? Kung scam nga naman ng mga freight forwarders o delivery companies itong mga to. Para sa mga nais naman pong i-check o i-monitor ang padala ng kanilang mga balikbayan boxes kung kayo po ay nasa abroad, kasi napapakinggan at napapanood po ang DZRH sa iba't ibang panig po ng mundo through the internet. Ito po, pwede nyo pong i-check sa customs.gov.ph/home/
overseas-filipino-worker-OFW. Ulitin po natin yan, pwede po nyong i-check o i-monitor ang padala ninyong balikbayan box ayan, sa customs.gov.ph/home/overseas-worker-OFW. DZRH, balansado. Ang ating oras, 16 na minutos na po, makalipas ang alas 6 ng gabi. At narito na po ang ating mga balita galing po sa ating mga masisipag na mga provincial correspondents. Ayan. Sino ba ang mga big winners natin kagabi sa ating DZRH Christmas party galing sa ating mga correspondents? Anyway, lalaki binaril patay sa isang gasolinahan sa Davao City. Mula sa Aksyon Radyo Davao, si June Suter. June. Patay ang isang lalaki matapos barilin ng hindi pa nakikilalang salarin sa isang gasolinahan sa Bagua Playa, Davao City, dakong tanghali kanina, Desyembre 23, 2025. Kinilala ng mga otoridad ang biktima sa pamamagitan ng isang ID na si George Stan Ledisma, nasa edad na 30 hanggang 45 anyos, nakasuot ng brown na damit, maong na pantalon at tsinelas. Siya ay residente ng Danville sa Division Visayan Village, Tagum City, Davao del Norte. Batay sa punang investigasyon ng kapulisan, bumili ng gamot ang biktima sa isang butika at patungo na sa gasolinahan ng sundan ito ng sospek. Pagdating sa lugar, agad na pinatukan ng sospek ang biktima ng 2 beses sa ulo gamit ang hindi pa matukoy na uri ng baril na naging sanhin ng kanyang agarang pagkamatay. Inilarawan ng sospek na lalaki na nakasuot ng helmet, long sleeve na damit at short pants at sakay ng itim na motorsiklo. Matapos ang pamamaril, mabilis na tumakas ang sospek patungong Turil, Davao City. Humingi na ng tulong ang kapulisan sa Scene of the Crime Operatives o SOCO para sa masusing pagproseso ng lugar ng insidente habang patuloy ang investigasyon ng kapulisan upang matukoy ang pagkakilanlan at motibo ng suspect. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat June Suter ng Aksyon Radyo Davao. DZRH, balansado. Samantala, mga bumabiyahe patungo sa iba't ibang probinsya dagsana sa Central Luzon para sa Kapaskuhan. RH25 Grace Ansano, ibalita mo yan, Grace. Babalikan natin si Grace. Samantala, high-value target drug suspect arestado naman sa bypass operation sa Urdaneta City sa Pangasinan. RH38 Freddy Fajardo, ibalita mo yan, Freddy. Nasa custodial facility ngayon ng Urdaneta City Police Station ang high-value target drug suspect na isang 38 anyos na lalaki na residente ng Sitio Kamanang, Barangay Bayawas, Urdaneta City matapos itong masakote sa bypass operation. Patay sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Reynante Pitpitan ng Urdaneta City Police, nagsagawa ang kanyang mga tauhan sa City Drug Enforcement Unit ng operasyon laban sa suspect. Gamit ang mark money, isang nagkunyaring buyer at binenta ng suspect ng 10 plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu kapalit ng mark money, at nang magkapalitan na ng illegal na droga at mark money, agad siyang inaresto. Nakumpiska sa suspect ang mark money ginamit sa operasyon at ang illegal na drogang nasamsam dito ay tumitimbang ng 10 gramo ng mga street drug price na 68,000 pesos. Kasong paglabag sa Section 5 in 11 ng Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng suspect. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 30 tagu-ulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH38 Freddy Fajardo. DZRH, balansado. Samantala, recruitment ng NPA sa mga paaralan na bantay sarado ng kapulisan sa Northern Samar. RH34 Jane Galit Bantayan, ibalita mo yan, Jane. Nakatakdang ipatupad ng PNP Northern Samar sa susunod na taon ang symposium sa mga paaralan dahil sa mga napapabalitang recruitment na naman ng mga New People's Army sa Northern Samar sa ilang mga lugar. Kinumpirma ni Police Lieutenant Colonel Harris Ribato ng Northern Samar Police Provincial Office, bagamat hindi pa naman kumpirmado ang kanilang natanggap na report sa muling recruitment ng mga miyembro ng New People's Army sa mga paaralan, ngunit mahalagang ipatupad agad ang symposium nang magkaroon ng awareness ang mga estudyante sa posibleng gagawin
gagawing recruitment na nasabing grupo ng NPA. Ayon sa official, target ng recruitment ang mga kabataan dahil sa katandaan na ng ilang mga miyembro at kinakailangan ng pagpipili ng bagong miyembro. Bagamat hindi ito makontrol ng kapulisan, itong ginagawang recruitment ng NPA, ngunit tiniyak ng PNP ang pagpapatupad ng mga programa ng mapigilan na makapag-penetrate itong mga miyembro ng New People's Army sa mga paaralan. Within next year, kami ng mga symposium with the school kasi they will nagkakaroon sila ng mga recruitment ngayon sa mga school. Nabalik ba? Nagtitiyanan sila ng mga recruitment na? There are some report but hindi naman Kumpirmado ko. Hindi kumpirmado unahan natin. Okay. Kasi yung style nila ngayon, matatanda na yung mga kadre nila and then kulang na sila ng strength. So I think we will take the opportunity na mag-recruit mga bago. Especially yung mga bata pa kasi yan ang alam na yung isip ng mga bata natin ngayon. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Jane Galit Bantayan. DZRH, balansyado, balansyado. Samantala, 130 PDL, so persons deprived of liberty, tumanggap ng tig 5,700 pesos mula sa tupad sa Bataan. RH37, Danny Kumilang. Danny. Tumanggap ng tig 5,700 piso na sahod ang 130 person deprived of liberty PDL sa ikatlong distrito ng Bataan bilang benepisyaryo ng programang tulong panghanap buhay sa ating displaced disadvantaged workers tupad ng Department of Labor and Employment DOLE. Matapos ang 10 araw na pagtatrabaho sa loob ng Bureau of Jail Management, Empinology BJMP Orani Bataan, isinagawa ang payout bilang kapalit ng kanilang mga gawain tulad ng pagtatanim ng gulay at pagpapanatili ng kalinisan sa paligid. Ang mga ani at natanggap na sahod ay magsisilbing karagdagan tulong ito sa pangangailangan ng kanilang mga pamilya, lalo na ngayong nalalapit ang Pasko. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang mga PDL sa BJMP at DOLE sa pangunguna nina Jail Senior Inspector Richards Balinagay, Jail Officer 3 Joel Adrian Newson at DOLE Senior Employment Officer Eloisa E. Mercado sa patuloy na suporta at malasakit sa kapakanan at kabuhayan ng mga benepisyaryo. Dani Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH37, Danny Kumilang. DZRH, balansyado. Samantala, Bangsamoro Transition Authority may komento sa pagsuspindi sa COC filing para sa BARM election sa 2026. Ano ang sabi nila? RH19 June Di Makutak, ibalita mo yan June. Yes, Ms. Karen, may inilabas na order ang COMELEC sa pamamagitan ng COMELEC Resolution number 11183 kaugnay nga sa pagsuspende ng scheduled filing certificates of candidacy ng o itong COC para sa March 30 at 2026 ng Bangsamoro Parliamentary Elections. Sa pahayag naman sa DZRH ni Member of Parliament Attorney Gibbs Narimbo, wala pang date ang Congress para sa first Parliament election na ito. Pangalawa, hindi pa matapos-tapos ang districting law dahil sa hindi nag-quorum ang Member of Parliament ditong huling araw ng session dito sa Cotabato City. Anis na rin po sa kabila nito, nagawa na ng Parliament ang mga hakbang ng consultations, tapos na ang committee report under Committee on Local Government at Committee on Rules. So ngayong 29, Manangkaren, kung sakaling magkakaroon naman ng quorum na 40 members ang Member of Parliament, may papasa na ng districting law. Itong districting law na ito ayon pa kay BTA Deputy Floor Leader Attorney Gibbs Narimbo. Dahil dito, hiniling ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa na magpatawag na ng special session sa December 29, 2025 sa layuning mahabol ang pagpasa ng districting law na siya na lamang ang hinihintay upang makapag-desisyon na ang COMELEC para sa scheduling ng first parliamentary election ng Bangsamoro. Sa mga haka-haka naman na baka isasabay na lang sa 2028 presidential election, ang nakatakdang first parliamentary election ng BARM, ang sagot ni Member of Parliament Attorney Narimbo,
Nakadepende man ito sa Congress at sa Senado. Mula sa Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH19 June Di Makutab. DZRH, balansyado, balansyado. Ang ating oras, 6:26 na po ng gabi. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balitaan. Ang mga balita abroad, ibabalitain sa atin ni Jackie Resho. Russian general patay matapos pasabugin ang kanyang sasakyan sa Moscow. Jackie, balita mo yan. Patay ang Russian general at head ng Operational Training Doctorate of the Russian Armed Forces General Staff matapos umunang pasabugin ng sasakyan nito sa Moscow. Ayon sa Investigative Committee ng Russia, natagpuan ang isang explosive device sa ilalim ng kotse ni Lieutenant General Panel Sarvarov na dahilan ng pagsabog nito ilang metro matapos umandar mula sa pinaparadahan nito. Nagpapatuloy ang investigasyon sa umunoy pagpatay sa general, kabilang na ang posibilidad na ang Ukrainian Intelligence Services ang nasa likod ng naturang krimen. Si Sarvarov ang ikatlong senior military officer ng Russia na namatay sa kaparehong insidente sa gitna ng digmaan ng nasabing bansa laban sa Ukraine. Una nang nasawi dahil sa isang pagsabog ng electric scooter ang chief ng Nuclear, Biological and Chemical Protection Forces ng Russia, maging ang assistant nito noong nakaraang taon. Ang nasabing atake ay inangkin naman ng Ukraine pero wala pang komento ang militar ng Ukraine kaugnay naman sa pagpatay kay Sarvarov nitong Lunes. Yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jackie Resho. DZRH, balansyado. Samantala, balikan natin ang report ni Grace Sansano. Bumabiyahe o mga bumabiyahe patungo sa iba't ibang probinsya dagsana sa Central Luzon para sa Kapaskuhan. RH25 Grace Sansano, ibalita mo yan, Grace. Miss Karen, nagsimula na kaninang makapananghalian ang pagdami ng mga bumibiyahe dito sa bahagi ng Central Luzon. Kapansin-pansin ang exit sa NLEX dito sa bahagi ng Dao, ang Pampanga patungo sa Bataan, Pampanga patungo sa lalawigan ng Tarlac, at ito ay going to Northern Luzon. Kapansin-pansin ang pagdami na ng mga biyahero dahil nga sa paghabol para sa kanilang pagdiriwang nitong Kapaskuhan. Bagamat nitong mga nakalipas na araw ng Sabado, may mga nauna nang nagpasyang magbakasyon at umuwi sa kanilang mga probinsya upang hindi na makadagdag sa dami ng mga bibiyahe at pagkabalam nga sa kanilang mga gagawing pagtulakbay. Sa ngayon, kapansin-pansin din ang maraming mga kapulisan sa mga national highway, maging ang mga tauhan din ng ilang LGU para i-guide ang ating mga motorista. Sa kasalukuyan din, wala pa naman naiitalang mga matindi o sana'y magpatuloy na wala nang ibang mangyari pang mga aksidente sa ating mga lansangan. Yan ang ating update. Ito si RH5 Grace Sansano. Ulo sa Pilipinas, una Pilipino. Maraming salamat, Grace Sansano. DZRH, balansyado. Sa balitang showbiz naman, Grammy winner Barry Manilow isinapubliko ang lung cancer diagnosis. Para sa mga detalye, balita mo yan, Josa Cruzat. Isiniwalat ng American singer-songwriter na si Barry Manilow na siya ay na-diagnose ng lung cancer at asa sa ilalim sa operasyon upang gamutin ang sakit. Sa isang Instagram post, sinabi ng 82-year-old Grammy winner na nadiskubre ang cancer matapos siyang sumailalim sa MRI kasunod ng matagal na paglaban sa sakit na bronchitis. Ayon kay Manilow, may nakitang cancer spot sa kanyang kaliwang baga na kailangang tanggalin sa pamamagitan ng operasyon. Ibinahagi rin ng singer na maaga itong natuklasan na ani ay malaking tulong sa kanyang paggaling. Dahil dito, kinansela muna ni Manilow ang kanyang mga nakatakdang concert para sa natitirang bahagi ng Disyembre at January ng susunod na taon habang nagpapagaling. Kilala si Manilow sa mga iconic hits noong dekada 70s tulad ng Copacabana at I Write the Songs. Ayon sa kanya, plano niyang bumalik sa
sa pagtatanghal sa kalagitnaan ng February 2026. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Josa Cruzat. DZRH, balansyado. At ihabol natin, magpamigay tayo ng 500 pesos in GCash sa ating Kring Kring Panalo promo. I-ready na ang inyong cellphone dahil tinatawagan na namin ang next winner sa Kring Kring Panalo Malacash sa telepono. Kinabahan ako sa pangalan ng ating possible winner kasi baka related siya sa hepe ng PNP. Ayan, no, di ba? Kaapelyedo si Beverly Nartates ng Quezon City. Ma'am Beverly, magandang gabi po and Merry Christmas. Hello po, good evening po. Good evening po. Hello po. Kumusta na po kayo dyan sa Quezon City? At kumusta po ang inyong paghahanda para sa Pasko at Bagong Taon? Medyo malungkot po kasi namatayan po. Ay, nako, kami po ay nakikiramay. Sino po ang hindi naman nasawi? Sino po ang namatay? Biyanan ko pong lalaki. Oh, condolence po, Ma'am Beverly, ha. Ayan, so, talaga pong ganyan ang buhay. Paminsan malungkot, paminsan masaya, paminsan madalas mas marami ang mga challenges. Pero wag po kayo mag-alala, Ma'am Beverly. Nandito po ang DZRH at dahil dyan ay paliligayahin ko po muna kayo ng kahit kaunti lang. Hindi naman po siguro magagalit ang inyong biyenan sa langit. Ayan. Kung kayo ay mag-smile ng konti. Ayan. Para po, may uwi mo ang 500 pesos in GCash, Ma'am Beverly. Sagutin nyo lamang po ang katanungan na ito. Ano po ang himpilan ng radyo ang kauna-unahan sa Pilipinas? Kauna-unahan po sa Pilipino. DZRH po. Ayun! Correct ka dyan, Ma'am Beverly. At dahil dyan meron kang 500 pesos in GCash at ipapadala na po natin yan agad-agad. Ma'am Beverly, congratulations. Merry Christmas, Happy New Year at condolence po ulit. Thank you, Ma'am. Thank you po. Merry Christmas po. Lungkot naman si Ma'am Beverly Nartates ng Quezon City. Ayan. So, congratulations. Meron kang 500 pesos in GCash ating Kring Kring Panalo promo. At dahil dyan, ay magpaalam na po tayo dahil ready na po si Attorney Rina Seco. Siya po ang susunod at sa programa po na DZRH Usapang Legal, ang tatalakayin po niya ay ito pong topic na ito. Pananagutan ng nagpapaputok sa harap ng bahay. Paano kung sa likod ng bahay nagpaputok? Piloso po si Karen. Pakisampal nga, sabi ni Attorney Rina. Susunod na po siya sa DZRH Usapang Legal. At syempre, paano, Attorney Rina, kung nagpaputok ng mga illegal na paputok? Diba? Kung bumili ka ng mga illegal na paputok, kung meron na kang o meron na aksidente dahil sa mga illegal na binili mong mga paputok. Ayan, marami po kayong responsibilidad dyan. Ano? Nagulat, nadulas. Talaga? Dahil sa paputok? Kahit hindi pala direkta, no, na tinamaan ka ng paputok, na nasugat ka, nasunog yung balat mo. Bigla ka nagpaputok ng malakas. Tapos biglang nadulas kasi nagulat. May ganun pala. Ayan, very interesting yan. At para sa mga detalye at tabayanan nyo, ang Usapang Legal susunod na po. Sa ngalan po ni Ka Henry Uri, ako po si Miss Miss Karen Oyong. Bye-bye! Ang oras na